Hola! Tole leje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mabunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 6, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 12, verse 38 to 44. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglakad na may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay at pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghuhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkakaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinibigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Yung gospel po natin ngayon, merong 2 magkasunod na eksena. Una, nagbabala si Jesus laban sa mga eskriba. Sila yung mga taong mahilig sa mahabang kasuotan. Gusto nila yung espesyal na upuan. Gusto nila ay papuri at pagkakilala. Mukhang banal sa labas, pero sa loob, ginagamit nila ang reliyon para sa sarili. Pagkatapos nito, tumingin si Jesus sa lugar ng paghahandog. Maraming mayayaman ang nagbibigay ng malaking halaga. Pero dumating ang isang mahirap na balo, nagbigay siya ng 2 maliit na barya, at sinabi ni Jesus, mas malaki ang ibinigay niya kaysa kanilang lahat. Bakit? Hindi dahil sa mas malaki ang halaga, kundi dahil sila ay nagbibigay mula sa kanilang kasaganahan. Siya naman, yung babaeng balo naman, ay nagbibigay mula sa kanyang kakulangan. Napakalalim nito. Hindi pera ang tinitingnan ni Jesus, kundi yung puso. Hindi amount, kundi pagmamahal. Hindi yung laki, kundi pagbibigay ng sarili. Kaya, pag tinignan natin, marami sa atin ang nag-aantay na magbibigay tayo kapag okay na tayo. Diba? Laging sinasabi natin, "Nako, kapag yumaman ako, saka na ako tutulong. Kapag marami na akong oras, saka na ako nag-serve. Kapag okay na ako, saka na ako magmamahal." Pero napansin mo, hindi dumadating yung mga pagkakataong yun. Hindi dumating ang balo sa nasabing estado. "Lord, babalik ako kapag marami na ako." Kundi anong ginawa ng babaeng balo? Nagbigay siya kahit siya mismo ay kulang na kulang. At iyon ang mahirap. Kasi madaling magmahal kapag sobra. Madaling magbigay kapag marami. Madaling maging mabait kapag okay ang buhay. Pero paano kapag ikaw na mismo ang pagod? Ikaw mismo ang may pinagdadaanan. Ikaw mismo ang kulang. At doon pumapasok yung gospel. Hindi sinabi ni Jesus na ibigay mo ang lahat hanggang maubos ka. Ang punto niya, ang tunay na pagmamahal ay hindi naghihintay ng perfect timing. At napaisip ako, yung balo ay hindi lang nagbigay ng barya. Nagbigay siya ng tiwala. Parang sinasabi niya na, "Lord, maliit lang ito para sa iba, pero ito ang lahat ko." At baka ito rin ang tanong ni Lord sa atin ngayon. Hindi magkano ang ibinigay mo, kundi
Anong ibinigay mo na may kasamang puso? Kasi minsan, ang pinakamalaking handog ay hindi pera. Minsan, ang pinakamalaking handog ay yung kasama yung puso. Pagpapatawad kahit nasasaktan, oras kahit pagod ka na, nandun yung presensya kahit busy ka. Dasal kahit walang gana, pagmamahal kahit hindi nasusuklian. At baka sa mata ng Diyos, yun ang pinakamahalagang handog. Let us pray. Lord, turuan mo kaming huwag mamuhay base sa papuri ng tao. Turuan mo kaming magbigay ng may kababang loob at buong tiwala. Kapag pakiramdam namin maliit lang yung kaya naming ibigay, ipaalala mo sa amin na hindi sa laki ang tinitingnan mo, kundi yung aming puso. At gawin mo kaming tulad ng balo, mapagbigay, mapagtiwala, at mapagmahal. Amen. Kaibigan, bago tayo matapos, baka may kakilala kang pakiramdam niya ay maliit lang ang ambag niya. Yung mga simpleng tao, yung mga tahimik lang, yung mga piling nila hindi sila pinapansin. I-share natin ang audio gospel na ito sa kanila. Sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga kamag-anak, classmates, sa ating mga ka-GC. Hindi natin alam, baka yung simpleng paalala na ito, no, ay hipuin sila ni Lord para ipaalala sa kanila na kahit maliit, sila ay mahalaga. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadon, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.